Alam nyo, lagi natin hinahanap sa buhay natin, ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ano bang kalooban ng Diyos sa trabaho ko? Ano bang kalooban ng Diyos sa maging kinabukasan namin? Yung pong palaging tanong natin. At ito ating babasahin ngayong gabi, isang bahagi ng kasulatan, Acts 16. Ito'y buhay ni Pablo at makikita natin dito kung paano siya ginabayan ng Diyos. Saka paano natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Yun ang ating tanong palagi. Now dito sa ating binasa, may tatlong palatandaan kung paano natin makikita at malalaman, maunawaan ang kalooban ng Diyos. Nawa, may tuon natin ito. Ang ating isipan, ay pinig sa salita ng Diyos. Una, yung tanda, meron kong tatlong tanda. Unang tanda, ang Diyos ay naghihigpit. Kung hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, tama ba ito? Ito bang dapat mong gawin? Ano ba yung hindi dapat? Mapapansin natin na sa ating kalagayan, sa sirkumstansya, mayroong paghihigpit. At tila parang nahihirapan kang magdesisyon. Ano ba ang dapat na desisyon? Kung yan ay dumating sa iyo, tiyak, mayroon siyang liwanag na ibinibigay sa iyo. Tulad na nangyari po kay Pablo. Nung siya po ay pagkatapos mangaral, siya ay isang taong matagumpay sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Nagtungo siya sa isang lugar, sa Phrygia. Ngunit pagdating doon, hindi siya makapangaral. Hindi niya magawang mangaral. Mayroong pumipigil sa kanya, tila hinihigpitan siya. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat sa Biblia, malinaw po kung sino po ang naghihigpit sa kanya. Kung sa ating panahon, parang hirap ako lumakad dyan, parang hirap akong pumasok dyan. Baka sa ito'y pinipigilan tayo ng demonyo, hadlang yung demonyo sa buhay natin. Pero dito makikita natin, hindi demonyo ang madlang kay Pablo. Basahin natin versikulo 7 at 8. Ganito ang sabi. Nang sila dumating sa tapat ng Misiya, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinya. Nakita niyo ang salita ng pinagsikapan. Bakit? Sa simula pa lamang parang napakabigat na ang kanilang loob, napakabigat na ng mga pangyayari, maraming hadlang, na sila papasok sa loob ng Bitinya. Pero sabi lang, ngunit hindi sila pinintulutan ng Espiritu ni Jesus. Ay hindi pa demonyo ang umadlan sa kanila. Hindi pala demonyo ang naghihigpit sa kanila para makapasok sa lugar na kung saan nangangaral si Pablo. Ang Espiritu pala ng Diyos. Mari hindi alam ni Pablo, pero ipinalam sa atin na Espiritu ng Diyos ang pumipigil kay Pablo. Bakit? Ayaw ng Espiritu na mangaral siya ron. Verse 8, at ganito. At paglampas nila sa Misiya, ay nagtungo sila sa Troas. Kaya pagpasok nila roon sa lugar ng Bitinya, pilit sila mapasok pero hindi sila makapasok. Inilili sila sa mga pagkakataon. May pagkakataon na talagang dito tayo dumaan. Dito natin, shortcut yata ito. Pero akala nila shortcut, pero nalalayo sila, nalilihi sila sa kanilang direksyon. Nakalampas sila sa Misiya. Nagpunta sila sa Misiya at nagtungo sila sa Troas. Hindi yun ang kanilang direksyon. May pangyari ba sa buhay natin na gusto natin gawin sa bagay nito, pero hindi natin magawa. Mayroong ibang mga gawain na pilit humadal sa atin, kaya nauuna natin yung bagay na yun at hindi yung ating pinaplano. Mayroon. Naghihigpit ang Diyos. Mahigpit siya. Na kung sa Kristiyano, ang sabi sa Romans 8:15, kayo hindi tumanggap ng Espiritu ng kaduwagan, kundi kayo ay tumanggap ng Espiritu ng kapangyarihan. At ang Espiritu Santo ay nagpapalutoon sa ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So therefore, kung anak ka ng Diyos, may Espiritu ka, yung Espiritu yun ang siyang nagbibigay sa iyo ng higpit na hindi mo magawa ang isang bagay na gustong-gusto mong gawin. Pero ang totoo nun, Diyos ang may kalooban. Malinaw na pinagbawalan sila Pablo na ipangaral ng salita sa Bitinya. Kaya nagpunta sila sa Phrygia at Galatia. Dahil sila pinagbawalan, sila nagpunta sa tapat ng Misiya para pumasok sa Bitinya, pero hindi sila pinutulutan doon. Kaya lumampas sila patungong Troas.
Paano ito mangyari sa atin? Kaya na sinabi ko, marami tayong plano pero hindi magawa. May pilit na hadlang. Huwag natin pilitin. Dahil kapag pinilit natin, hindi tayo magtatagumpay, mabibigo lamang at masasaktan lamang tayo. Nadadama natin ito kuminsan. Nag-aatubilig tayo, nag-alilangan tayo, tanghali na. Huwag na lang kaya. Huwag na lang kaya. Kung yun ang iyong naramdaman, yun ang iyong pakiramdam. Now, hindi ko sinasabi na pakinggan natin ating pakiramdam, ating emotion. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung bakit. Pero mayroon tayong damdamin. Mayroon tayong spirito na nasabi, huwag na lang dyan. Mayroong bumubulong sa atin. At mayroong puwersa sa atin na ayaw tayong palakarin. Ayun ay kalooban ng Diyos. Yun ay mula sa banal na spirito. May pagkakataon naman, makikita nating hayagan na sinasabi ng Diyos na hindi pwede dyan. Huwag yan ang gawin mo. Halimbawa, trabaho. Papasok ka sa trabaho. Malaki ang sweldo. Pero hindi ka makasampa ng Sunday. Anong kalooban ng Diyos? Makasampa ng Sunday. Pero dahil malaki ang kikitain mo, di bali mawala ka sa Diyos, ang sinunod mo, hindi kalooban ng Diyos, kundi kalooban mo. So ano mangyayari? Hindi natin nasunod yung kalooban ng Diyos. Halimbawa, trabaho, no? Papasok ka, malaki ang sweldo. Pero nasunod ka ng club. Tagatagay ka ron, kapbiron ka eh. Tagatagay ka ng mga lasay ko ron. Napakalinaw ron. Anong sagot ng Diyos doon? Hindi. Hindi talaga. Hindi talaga po pwede yun. Okay? So, may mga sandali na ang Diyos nagsasalita talaga na, wow. Meron din mga pagkakataon na tinitimbang-timbang mo, dito may sandali rito eh. Kaya mali. Dito naman, may sandi rin. Malaki kikitain. Malaki na kikitain dito na kung sandi. Pero anong klaseng trabaho? Dito, nag-smuggle ka ng baril. Dito houseboy ka lang. Napakalinaw nun. Di ba? Hindi pwede, dito malaki, kalooban ng Diyos to malaki. Di ba rin maging gangster ako? Hindi pwede. Pero mayroong pagkakataon na alam mong tama itong dapat mong gawin, pero mas sinusunod mo yung dikta dahil may mga taong nakaka-influensya sa'yo. O mayroong nakaka-influensya sa'yo na mas higit pa na makapangyari kayo sa'yo. Pag yan sunod natin, ano ang magiging reaction natin? Ano ang ating nagagawang kasalanan? Ephesians chapter 4 verse 30. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Anong sabi dyan? Do not grieve the Holy Spirit. Alam niyo ba na tayo ay templo ng Espiritu ng Diyos? Kapag ginagawa natin yung labag sa kanyang kalooban, talagang dinadalamhati natin ang Espiritu ng Panginoon. At balang araw, kapag lagi tayo, di ba, kapag tayo ay Kristiyano, natatakot tayong gumawa ng mga bisyo, di ba, nanginginig tayo. Baka may makakita sa atin. Pero tinatry pa natin gawin, alam natin mali. Pero tinry natin, wala namang nangyari. Sinubukan mo ulit, wala namang nangyari. Hanggang sa nagiging manhid ka na. Naging ugali mo na, halimbawa ang magsinungaling, ang mangungkit, naging ugali mo na, balang araw, ganito ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 15. Ang sabi ng Hebreo 3:15, gaya ng sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatikasin ang inyong mga puso na gaya ng paghimagsik. May tinig ang Espiritu Santo sa ating puso. At kapag narinig natin na hindi mo dapat gawin yan, huwag yan.
Pero ginagawa pa natin dahil nasanay na tayo, namimigay ng Espiritu Santo, balang araw, hindi ka na makagamaan ng Espiritu Santo. Hanggang sa tuluyan ka lang lumala sa sitwasyon. Bandang huli, nakakaya na dahil mararantag na. Kaya sinabi sa Numbers chapter 32 verse 23, be sure your sin will find you out. Kapag mayroon kang ginagawang lihim, ilalantad ka ng Diyos at nakakaya yun. Darating ng araw, ilalantad ka at nakakaya. Ang bagay na yun. Kaya nga, ang Diyos ay minsan nag-iigpit sa atin. Tayo ang magdidesisyon. Alam natin ang tama dahil meron tayong salita. Itinuro ito sa atin. Ipinayo ito sa atin ng Diyos. Kung minsan naman, mayroong bukas na pinto. Ang ganda ng, halimbawa, businesswoman, si Seni, ang ganda ng kontrata. Oh, sa Jensen, hawak natin buong SM. Bukas na bukas. Andyan, open ang kontrata at biglang kansilado. Meron gano'n. Nabukas ang pinto, pero biglang nagsasara. Kung alam natin yon na yun ay isa sa mga bahagi ng kalooban ng Diyos, hindi tayo magwawala. Hindi tayo magwawala. Minsan sa buhay natin, may nangyari, gusto natin, pero hindi ka na pagbigyan. Dahil hindi mo alam kalooban ng Diyos, hindi ka namumuhay sa kalooban ng Diyos, namumuhay ka sa gusto mo, ay habang panahon may galit ka sa tao. Tanda natin, unang kalooban ng Diyos, unang tanda, ang Diyos ay nag-iigpit. Ang Diyos ay nag-iigpit. Ikalawang tanda, ayon sa ating pag-aaral, ang Diyos ay nagpapahayag din naman. Tingnan niyo ang sabi sa verses 9 to 10. Nang gabing iyon, ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Ito naman, nung gabing yun, no? Nakita ni Pablo, hindi ka nakapasok sa Bithynia. Bakit tayo napunta rito? Sadya natin ni Bithynia para mangaral ang salita ng Panginoon. Pero nalihis tayo. Ako, ang tao na kaya doon. Naligaw tayo. Pero biglang nagpakita ang Diyos ng pangitain ng vision. Nakita niya sa isang kanyang pangitain, maring tulog siya o gising siya, may isang lalaking taga-Macedonia. Paano nalaman taga-Macedonia? Siguro nakita niya sa vision niya yung kasuotan ng mga taong taga-Macedonia. Hindi katulad ng Bithynia, hindi katulad ng Pegia. Kaiba talaga ang suot. So nakita niya ito taga-Macedonia ito. At ang pangitain niya sabi, tumawid kayo patungo rito. At tulungan mo kami. Now, isang ganun ng Diyos nagpapakita sa atin ng talagang hayag na hayag na kalooban ng Diyos. Humingi ito ng tulong. Kaya ang sabi na, sinikap nilang pumunta roon. Kalooban ito ng Diyos. Na paano natin masabing kalooban ng Diyos yun? Kung hindi yun na guni-guni lamang ni Pablo. Ano masabi nyo? Diyan sa verse 9 and 10. Paano natin natitiyak na yun ay kalooban ng Diyos? At hindi lang guni-guni. Yung sila Lydia Pastor. Hindi, doon, wala pa doon. Sa verse 10 pa, verse 9 and 10. Ano masabi natin ng kalooban ng Diyos yun? Ano sabi? Sa verse 10. Yun. Ang layunin doon sa vision upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya, kung yun ang layunin doon sa vision, sabi ni Dr. Lucas yan, sumulat, naniniwala kami tinawag ng Diyos. Dahil, ipapangaral ang salita ng Panginoon. Na, unti-unti na tayo lumalapit doon.
Maaari tayo nanananan sa damdamin, nanananan tayo sa pangitain, maaari sa panaginip din, no? Sa time ito, dahil hindi pa kompleto ang Bible, maaari sa panaginip din sa time na yun. Pero alam nilang ito'y kalooban ng Diyos dahil ang layunin, ipangaral ang salita ng Panginoon. Hindi sinabing yayaman kayo doon, kundi ipangangaral ang salita ng Diyos. Sa ating panahon, ang Diyos ay nagpapayag sa atin ng napakalinaw na pangitain. Hindi yung nakikita nating itsura, kundi napakalinaw. Hindi sa mga panaginip, dahil ang panaginip hindi na mapanghawakan nung araw lang yan. Pero nung mabuo ang Biblia, ang buong kalooban ng Diyos na dapat nating malaman. Now, sino makapagbibigay sa inyo ng verse na nagsasabi ng kalooban ng Diyos ay hayag sa ating lahat sa pamamagitan ng ano? Ng salita ng Diyos. Ha? Ha? Okay. Ano yan? Yan nga tawag na ito, general revelation. Pero, mayroon talagang sinabi ang Bible. Secret things belongs to God. The revealed will. What is the revealed will? The Bible. Ang hayag na kalooban ng Diyos ay para sa ating lahat at para sa ating mga anak. Now, hindi na tayo mangailangan ng propeta ngayon. Hindi na tayo mangailangan ng apostol ngayon dahil ang lahat ng alam ng propeta, lahat ng alam ng apostol ay isinulat na sa Biblia. Diyan na natin dapat makita ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi sa Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Yung hindi natin alam, isa tayo ito, ipabayan sa Diyos. Ngunit, ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak, magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Sino makapag-recite ng Joshua 1:8? Ang banal na kasulatan ito ay huwag mong iwawaglit sa inyong mga labi. Basahin ito araw at gabi at ito'y bulay-bulayin upang matutunan ang lahat ng mga bagay at masunod ang naayon sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ang hayag na kalooban ng ating Panginoon. Na ang salita ng Panginoon ay hindi kailangan natin ng panaginip. Na ang salita ng Panginoon ay spiritual. Alala niyo? John 6:63, the word I spoke to you are spirit, and the Spirit gives life. Diba? Espiritu ng Diyos ang salita ng Panginoon. At ito ang nag-uudyok sa atin, ito yung nag-i-encourage sa atin. Yung salita ng Panginoon na alam natin, ito po yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan na gawin ang isang bagay. At huwag gawin ang isang bagay. Dahil mayroon tayong alam sa salita ng Diyos. Kaya ang mga tao hindi alam ang salita ng Panginoon, halat desisyon sila ng desisyon, halat pasok sila ng pasok, kahit ikasisira ng kanilang pamilya, kahit ikasisira ng kanilang buhay, dahil ang nakikita lamang nila ay ang kanilang kalooban na magandang kanilang kikitain. Pero actually, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin, kung tayo may gumagamit ng damdamin, hindi ko nararamdaman ito, parang ang bigat nito. O di kaya tayo ay gumagamit ng pangitain. May nakita ko na parang ganito, ganyan. Kung gumagamit mo tayo ng anumang pamamaraan, circumstansya, pero kung kontra sa salita ng Diyos, alam natin hindi yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Tulad ng halimbawa, abroad. Maraming pumunta ng abroad dahil para yumaman, para kumita. Masarap yun, di ba? Kahit ako galing ako abroad eh. Pero hindi pa ako Kristiyano, no? Pero sabi ng kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, ang dalawang pinagsama hindi dapat paghiwalayin ng anumang abroad. At ang magulang dapat hindi nila pinababayaan ang kanilang mga anak. Palakihin sila sang-ayon sa kalooban ng Diyos kasi sila'y lumalaki maka Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Pero marami pong naghangan dahil kalooban nila gusto makita. Masunod. Kaya marami pong nahangan ng wasak. Tama si Will sa papel talaga.
pera nilang Gusto mo sila ka? winasak ng tahanan. Oh, doktor, layuan mo ako, pero sunod ka lang kasunod. Mga kapatid, kung tayo po'y naniniwala sa Biblia, ang salita ng Diyos, ang hayag na kalooban ng Diyos, yun ang magtuturo sa atin. At ang salita ng Diyos na nakatanim sa ating puso, ang siya magbibigay sa atin ng tamang damdamin, hindi tama yan. Ang siya magsasabi sa atin ng tamang desisyon, hindi pwede yan. Itong kailangan ko, itong dapat kong gawin ayon sa kalooban ng Diyos. So nakita natin, ang kalooban ng Diyos ay una, nanghihigpit siya. Ikalawa, ang kalooban ng Diyos ay nagpapahayag. Napakalina, walang tinatago sa salita ng Diyos. At ikatlong tanda, ang Diyos ay naniniyak. Talaga bibigyan ka ng katiyakan. Verses 11 to 15. Pakibasa na po, verses 11 to 15. Mahaba-haba ito. Sige. Kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samothracia, at pagsumunod na araw ay sa Neapolis. At mula roon sa Filipos, na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia, at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo. At nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ng pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakan ng mga telang kulay ubi. Binuksan ng Panginoon ng kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nag-uusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong inatula na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay, at doon ay pumigil at kami natinig niya. Okay. So na makita ni Pablo ang pangitain, sinikap nilang pumunta agad sa Macedonia. Pagdating na sa Macedonia, tumigil sila ng ilang araw sa bayan. Now, kung sabing tumigil, hindi nakaupo o hindi nakahiga. Ibig sabihin, nanatili sila. Nanatili sila ng ilang araw sa Macedonia. Sabi sa verse 11 to 12. Marahil, hinahanap nila yung kasubutan noong vision. Yung pangitain nakita ni Pablo, na mayroong lalaking humihingi. Now, hindi din literal na isang lalaki lang, kundi maaaring may mga tao na nananawagan na sila'y humihingi ng tulong, na sila'y nais maligtas sa tiyak nilang kapahamakan. Anong kapahamakan yun? Hindi ko alam. Pero totoo niyan, kapahamakan ng kanilang kasalanan. So, sa loob ng ilang araw, nilipot nila itong buong lungsod. Nilipot ni Pablo ang buong lungsod ng Macedonia. Pero, wala silang makita doon sa kanilang nakita ng pangitain. Wala silang makita. Na paano nila malaman na siya hindi kalooban ng Diyos? Wala silang nakita. Pero tiniyak siya ng Diyos na sila'y nasa tamang lugar. Dahil anong katiyakan? Ipangangaral nila ang salita ng Diyos. So wala silang magawa sa loob ng ilang araw. Maring dumating sila Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pagdating ng Sabat, tumigil sila. Dahil sila ay sasamba. O sila papasok sa mga sinagoga. Pero wala silang makitang sinagoga sa Macedonia. Dahil ito ay lugar ng mga hindi. Walang Hudyo dito. Mga mistisohin na mga Hudyo dito. Kaya sila ay nagpahinga o tumigil sa Sabat. Minabuti nilang magpunta sa tabi ng ilog. Anong sabi? Baka sakaling. Di ba? Yung ating binasa kanina. Verse 13. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin, sila ay gumagamit ng kanilang damdamin, palagay, pakiwari, sirkumstansya. Palagay namin ay may dakong panalanginan. Hindi sila nakatityak. Maring narinig nila, may mga nagtitipo dyan sa may tabi ng ilog sa labas ng pintuan ng bayan. At nakita nila, mayroon na.
At ang mga nagtipon dito, pawang kababaihan. Pawang kababayan, walang kalalakihan. Kaya makikita natin sa mga fellowship talaga, mas maraming babae kaysa lalaki. Ang lalaki kasi, tamad, no? Matigas ang ulo, matigas ang puso, nasa barkada, nasa bisyo. Pero babae, parte yan sa bahay. Kaya nilalapit na lamang nila sa Diyos at kanilang kalagayan. Yun ang puso ng isang babae. Pero yung tingin ng babae, baliwala. No? Nagbabaliwala. Palagay namin, nasabi na, may takong palalanginan. At doon, umupo sila. At nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon. Anong ginawa nila? Simple lang po nakipag-usap sa mga babae na nagtitipon. Walang formalidad. Mari na sa labas, minsan. Heroin siya. May nakitang nagumpukan ng bayan, nangungutuhan mag-isa. Mayroon sa kabila dito, sa kabila. Papaba, kung ganyan ang sa hagdanan, sa pasa na Makati pa kami, mula sa isang baitan, may kinukutuhan, ikalong baitan, may nangungutok, hanggang sa, di ba? Ganyan kabit-kabit yan At simple lumabot si Pablo at si Silas at nagpagkwentuhan tungkol sa Diyos. Kasi sila ay mga relihiyosa. Isang babae dito ay sumasamba sa Diyos. Hindi ibig sabihin totoong Diyos, kundi ang sabi dyan sa isang salita, relihiyosa. At sa kanilang pakikipag-usap, simple pakikipag-usap, hindi nangaral. Hindi nangaral, kundi nakipag-usap, nagpatotoo tungkol sa Diyos. May lingid sa kanilang kaalaman. Mayroong isang babae na talagang makinig na makinig. Na alam mo sa isang grupo, marang tawanan yung mga babae, tawanan ganyan, di ba? Pero hindi natin aalisin ang realidad na mayroong isa o dalawang babae sa Diyos ang makikinig. Yun na yung pangalan niya si Lydia. Si Lydia ay isang dayuhan. Taga-Thyatira siya. Alam natin, ang Thyatira, ito ay nakikisa, one of the 7 churches in Asia. Marahil si Lydia ang pinagdula doon. Kasi hindi siya yung una. Ang totoo niyan, nung ma-convert si Lydia rito, sa Macedonia, bayan ng Pilipos, doon nagkaroon ng unang church sa kanilang bahay. Kaya, nagkaroon ng iglesia sa Pilipos dahil kay Lydia. Na ang pangalan ni Lydia, isang relihiyosa, taga-Thyatira. Pagsabi kong Thyatira, ito po yung lugar kung saan ang business na rito ay nagtitina ng mga mamahaling tela. Karamihan ang kulay doon, yung mga indigo. Yung mga kulay maroon na blue na hindi mo ginagamit sa ano, di ba? Indigo, yung kulay doon, yung sa pinudinding sa mga puon. Ano doon? At yun ang kanyang business. Mga ngalakal siya. Ang sabi niya, ang matelang titinda niya ay kulay puti. Pero ang napakaganda ron. Ang sabi sa verse 14, habang siya nakikinig, ganito sabi, si Lydia na sumasamba sa Diyos, siya'y mula sa lungsod ng Thyatira at isang mga ngalakal ng mga kulay puti. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Aral dito, mga kaibigan. Kung tayo makipag-usap tungkol sa Diyos niya sa labas, hindi natin alam baka ang Diyos ay nagbubukas ng puso. Eh, huwag natin ikahiya. I-share ang Ebanghelyo ng Panginoon. Binuksan ng Diyos ang puso niya. At alam niyo nangyari, naligtas siya. At hindi lamang siya, pati ang kanyang buong sambahayan. Alam niyo, ang kagandahan po ng mga anak, mga kasambahay, nagmumula sa mga anak. Kapag na ang magulang ang unang naligtas, susunod na yung mga anak. Pero kadalasan sa atin, inuutusan yung mga anak, siguro dumalo kayo, kami wala kaming panahon. Nakikita niyo ba yan? Na mga anak, punong-puno talaga yung church, mga mga bata, pero wala yung mga nanay. Pero dito, si Lydia na. Dito nyo sabi sa verse 15. Nang siya'y mabautismuhan, ibig sabihin, naligtas na siya. Nabautismuhan siya. Kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap sa amin na sinasabi ko, inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon
Tumuloy kayo sa ating bahay at doon tumigil at kami napilit niya. Talagang mapilit ito eh. Hindi ko nang hinayang na naku, paubusot ulam namin ngayong gabi kung imbitahan ko to si Pablo, malakas pa nang kumain siguro ito. Hindi. Alam nyo, naging tirahan ni Pablo yung lugar nito. Binabalik-balikan ni Pablo, binabalik-balikan ng ibang mga Kristiyano, kahit sila yung ibang mga apostol, pumupunta ron sa bahay ni Lydia, kaya naging iglesia ang kanyang tahanan. So ang Diyos ay naniniyak ng hakbang, bagamat walang makitang magagandang palatandaan. Pero tinitlak ng Diyos, tama ang pinuntahan mo. Itong aral sa atin. Kung sa ating puso, mayroon tayong gagawin na mayroon tayong kapayapaan na ating gagawin sang-ayon sa kanyang salita, hindi kontra sa kanyang salita. Maliit man ang grupo, maliit man ang kikitain, pero nakatitiyak at katawan ng Diyos. Itong nangyari kay Pablo, ilan ng babae, isang babae lang ang naligtas sa dami ng kababayan. Pero tiniyak ng Diyos, yan ang ating tawag sa sarili. Kalauban ko yan. Kaya huwag tayong mangarap ng malaking bagay na hiwalay naman sa Diyos. Mas naisin natin maging tapat tayo sa maliit na bagay na alam natin ito'y kalauban ng Diyos. Sangkot ang iyong pamilya sa magandang desisyon. Kaya nga, last Thursday ang aral natin, di ba? Naalala niyo? Kung ikaw'y mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. At ikalawa, kung ikaw ay mapagkatiwalaan sa makatuwiran, maliliit na bagay, ikaw ay mapagkakatiwalaan sa mga dakilang matuwid na bagay. Ano po yung maliit na katuwiran yun? Common grace. Yung pag-accept mo ay Kristo, napakalit na bagay. Yung pag-accept mo ng salita ni Jesus sa puso, napakalit na bagay. Pero kung yan ay mapagkatiwalaan ka, ay mapagkatiwalaan ka kahit sa kaharian ng Diyos. Amin mo ang sumikat na ikaw naman ay hiwalay sa Diyos at ang pagtunguhan mo ay pagkahapon sa huling sandali natin. So tanda natin, ang kalooban at patnubay ng Diyos na itiyak at hindi sumasalungat sa nasusulat niya ng salita ng Diyos. Maging damdamin man ang pinahiran mo, maging pangitain man ang pinahiran mo, kung ito'y hindi sumasalungat sa salita ng Diyos, alam natin ginagawa mo kanyang kalooban. Pero kung ang Espiritu Santo nagsasabi, teka, tama ba yan? Mali. Ano ba sabi ng salita ng Diyos? Ay, mali yan, pero kailangan ko. Yan ay pagdalamhati sa banal na Espiritu, hindi ka magkakaligtayan. Maring ikaw ay nasa matinding pangangailangan ngayon. Kaya kailangan mong kalooban ng Diyos. Ano dapat nating malaman? Una, tila may kahigpitan. Mahirap yan. Tila mayroong pag-anilangan. Pero, malinaw sa kanyang salita. Nagpapayag ang Diyos sa kanyang salita. At tinitiyak niya, kung sinunod mo kanyang salita, ikaw ay nasa kanyang tandaan lagi, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa mga bagay, wala kang katiwala sa iyo sa malaking bagay. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay spiritual, lalong hindi ka mapagkatiwalaan sa malaking bagay spiritual. Kaya, hanapin mong kalooban ng Diyos na naayon sa Kanya salita. Kain na namin.